Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, maririnig natin ang kasaysayan ng isang lalaking nagiging mapagmalabis dahil sa kanyang anyo. Siya ay si Dario. Matangkad ako, malaking katawan, at marunong sa self-defense. Bagay na sinamantala ko naman. Ginamit ko kasi ang mga yon para kumita ako at makapanlamang. Oh, ano yung mga dala mo, Dario? Mga pagkain. Ha? Malaki na ako sa terminal ng mga tricycle. Kaya bumili na ako ng pananghalian natin. Ayos mo na yung mga yan. Sige na. Naku. Imelda. Ang hihi ka na naman pala sa mga tricycle driver. O ano naman. 3 piso lang naman ang hinihingi ko sa bawat isa sa kanila. Oo nga, pero araw-araw naman. Hindi ka na nagtrabaho. Inasa mo na sa bigay nila ikinabubuhay natin. Aba naging tamad ka na. Sinasamantala mo na porke takot sila sa iyo. Handa naman akong tulungan sila sa oras ng mapasubo sila sa gulo. Dahil nga marunong silang makisama sa akin. Ay, hindi pa rin tama yun. Ay, hindi mo naman trabahong proteksyonan sila. Dapat nagbabalat ka ng buto para sa amin ang anak natin. Tulad ng ginagawa ko. Oo, nananahi ako para mabuhay tayo. Ang dami mo naman daldal. Ah, Mag-aing ka na. Mag-aing ka ba o gagawin na lang namin pulutan ni Nito yung mga ulam na to? Dario, aga natin dito sa terminal Ayos na rin to. Para maaga tayo makatapos mangolekta. Sa bagay, para maaga tayo makatoma. Tama. Kaya lang, baka tumanggi yung iba Kasi masyadong maaga yung pagiging natin. Hindi yan. Hindi yan. 3 piso lang naman ang hinihingi natin Kesa naman sa matikman nila ang suntok ko, di ba? Talagang iba ka, Dario. Talaga? At alam mo ba, meron na rin akong panggulpi-digurat ngayon. Binigyan na isang tropa ko. Oh? Ano yung panggulpi-digulat mo? Baril. Oh? Ano pa? Talaga? Ha? Ay, siya. Pero teka, ingat ka, ha? Oh? Mahirap mahulihan yan. Kung walang lisensya. Pre, hindi ako tanga para magpahuli. Gagamitin ko lang yun para mas maging malakas ang dating ko dito sa lugar natin. Wow! Oh. Bakit napawa ka dyan? Tingnan mo yung duman. Yung nakapula. Oh, si Nemia. Ganda niya. Ganda niya talaga. Walang sinabi si Melda ko sa kanya. Maganda talaga yan. Kahit may asawa na, sexy pa rin. Makinis. Alam mo, matagal nang tumutulo laway ko sa kanya. Pre, pareho na kayo may asawa, no? Kaya nga naiinis ako Dahil nang makita ko siya, kasal na ako kay Melda. At siya naman, sa pangit na si Ruben lang napunta. saan mo kinuha ang baril na ito, Dario? Ha? Ba't mo pinakialaman yan? Kaya pala nang tignan ko, wala sa tagoong ko. Saan mo nga Kinuha mo? kinuha? Delikado to, no? Pwede ka makulong. Aka na nga yan. Ano? Mga tanga lang at bobo na ako kulong dahil dito. Oo naman, pinanenervyos mo ako sa ginagawa mo Hindi mo naman kailangan yan. Gaga, kailangan ko ito. Tulad ngayon, tuturuan namin ng leksyon ang kaaway ni Boying. Ano? Yung isa namin tropa ni Nito. Wag, naku. Wag mong dalhin yan. Baka makabaril ka. Mamaya makulong ka. Tumahimik ka nga. Dapat na matakot sa akin ang mga taga rito. Hindi nila kami dapat kinokontra ng tropa ko. Pero Dario, Pag ano ba? hindi ka umalis sa daraanan ko, ikaw ang pupukpukin ko nitong baril.
Oh, Naimia. Bakit nakasimangot ka? Inakaaway ka ba sa labas? Wala po, Nay. Nainis lang ako kay Dario. Ha? Sinipulan ba naman ho ako nang maparaan ako kanina sa kinaroroonan nila? Ay, nako. Bastos talaga ang isang yun eh. Ayabang. Huwag kayo matangkad at marunong ng self-defense. Gusto ko na nga ako siya sigawan kanina eh. Lalo na nung tawagin niya akong sexy. Ay, nako, anak. Mabuti hindi mo ginawa. Baka mamaya mapaaway pa yung anak ko si Ruben pag nagkataon. Naalala ko nga rin ho yun eh. Kaya nagpigil ako. Pero hindi ko talaga gusto yung mga tingin sa akin ng Dario na yun. Para niya na ho ako inuubaran. Masaya ka ba sa date natin, mahal? Oo, mahal. Salamat ha. Oo, bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi kahit mag-asawa na tayo, hindi ka pa rin nagbabago. Dinidate mo pa rin ako. Patunay lang yan na mahal kita. Ikaw talaga? Halika na ha, sumakay na tayo ng tricycle. Baka abutan pa tayo ng ulan dito. Sige. Magandang hapon. Nemia, Ruben. Ang buwisit na si Dario. Oh, ikaw pala, Dario. Magandang hapon din. Sasakay na ba kayo? Oo, pauwi na kami. Sandali. Ikukuha ko kayo ng magandang tricycle. Kumusta, Nemia? Mabuti naman. Saan kayo galing? Dinig ko si Mrs. Wow, Ruben. Swerte mo naman. Ba, syempre. Kahit hindi ka gwapo, napakaganda ng kadate mo. Grabe to. Sana all, may napakagandang kadate. Gustong-gusto ko na ho siyang barahin kanina, Nanay Tuding. Galit na rin ako, nanay. Napansin ko kasi, yung lagkit ng titig niya sa asawa ko. Nako, mga anak. Habaan niyo pa yung pasensya niyo, ha? Mamaya mapahamak pa kayo. Pag pinatulan niyo, walang kwenta taong yun. Mag-ingat na lang kayo. Lalo na pag umaalis kayo. Halalim na ang gabi, Dario. Ba't hindi ka pa matulog? Yan mo nga ako. Di pa ako inaantok. Sige na, pumasok ka na sa kwarto. Iisip ko lang naman, baka may problema ka eh. Baka meron ako may tulong. Alam mo, makakatulong ka nga. Paano? Kung maghihiwalay tayo, Ano? sawan-sawa na ako sa bunganga mo. Dario, Sige na, pumasok ka na sa kwarto, buisit! oo na! Hindi mawala sa isip kong sinabi ni Ruben kaninang nakita ko siya sa terminal. Sabi niya, panggabi siya ngayon sa trabaho niya. Pagkakataon ko ito. Papasukin ko si Nemia. Hindi naman nakasama sa bahay si Aling Tuding eh. Kaya mag-isa lang siya doon ngayon. Tama. Papasukin ko siya. Hindi na ako talaga mapakali. Kailangan maging akin siya. Medyo naghihilit pa ng konti si Nemia. Wala siyang kamalay-malay na buksan ko ang main door nila. Kaya nakapasok ako sa bahay. Hanggang dito sa kwarto. Oh, Nemia. Ang ganda mo talaga. Ang puti. Ang kinis. Ikaw? Nagising ka? Mabigat ba ang kamay ko? Ha? Nakakagigil ka kasi. Lumayas ka rito! Loko, tanga.
Alam mo ba matagal na kitang pinagpapantasyahan? Pag hindi ko umalis, sisigaw ako! Hindi mo magagawa yan. Dahil dito, Baril! Marina, at gagamitin ko to sa'yo pag hindi mo ko pinagbigyan. Huwag na awa ka! Huwag mo ituloy ang iniisip mo! Huwag ka nang maingay. Sige na, huwag. Hubarin mo na ang mga suot mo. Hindi! Ayoko! Maawa ka! Ano na? Ayaw mo magubad, ha? Hmm? Ang ganda mo talaga. Lalo ako nang gigigil sa'yo. Layuan mo ang asawa ko! Kulang niya ka. Sinuntok mo ko. Ben! Mabuti dumating ka! Lumayas ka sa pamamahay namin, hayop ka! Lumayas pala, ha? Ang anak ko! Ang kawawa kong anak! Namatay na walang kalaban-laban. Kasalanan ng hayop na si Dario. Napakasama niya. Lemia. Kain, Tuding. Ikaw! Bakit ka pa na pa rito? Kung makikiusap ka na iurong namin ang kaso laban kay Dario. Nagsasayang ka lang ng oras. Animal ang asawa mo! Ayok sa laban! Kaya dapat lang na mabulok siya sa kulungan! Naparito ako para makiramay. Hindi ako makikiusap sa inyong iatas yung kaso laban sa asawa ko. Dahil ako man, nasusuklam sa ginawa niya. Nitoy, buti dinalaw mo ako dito. Hindi pa nagpupunta rito si Melda, eh. Galing nga ako sa inyo, pre. Kakausap ko siya. Anong sabi niya? Kailan siya pupunta rito? Hindi siya pupunta rito. Nasusuklam siya sa'yo, Dario. Ano? Sabi pa niya, harapin mo raw mag-isa mga kasong isinampas sa'yo ni Nemia at Aling Tuding. Hindi. Ayoko makulong. Nito'y tulungan mo ako. Pakiusap. Pre, wala rin ako magagawa. Ang hirap kasi ng kaso mo. Nakapatay ka. At nagtangka pang manggahasa. Oh, Diyos ko. Paano na ako ngayon? Paano? Ilang taon na rin akong nakakulong. Ni isa sa pamilya ko, walang dumadalaw. Pinagbabayaran kong mag-isa ang nagawa kong mga kasalanan. Kung maibabalik ko lang sana ang panahon, hindi ko nagagawin ang ginawa ko noon. Subalit, huli na ang lahat. Ako si Dario, at ito ang aking buhay. Kapahamakan ang hahantungan ng taong may taglay na kayabangan at hayok sa laman. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, James Cuaton, Susan Robles, at Lionel Benjamin sa papel na Dario. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspe. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang lalaking pinalo ng kapalaran. Siya ay si Delphine.
Sinasabi na ang mga lalaki ang haligi ng tahanan. Pero iba sa amin ni Nelia. Dahil bukod sa pagiging ilaw niya ng tahanan, siya rin ang sinandigan ng aming mga anak. At yun ay dahil sa aking mga pagkukulang. Ay, salamat. Natapos din ang trabaho natin sa buong linggo, Delphi. Tama ka, Rufo. O, sumahod na rin tayo. Kaya oras na para mag-relax naman. Kaso, may problema ako eh. Di yata ako makakasama sa tropa natin ngayon. O, bakit naman? Kasi nagbayad ako sa mga utang ko dito. May babayaran din akong utang namin ni Mrs. Ba't kasi hinahayaan mong hingang ka ng hinga ng asawa mo? Hindi, tinan mo ko. Walang pakialam si Nelia sa kita ko. Hindi niya ako magawang hingan dahil bubugbugin ko siya. Mabait kasi ang asawa mo. Hindi katulad ng Mrs. ko. Saksakan ng bungangera. Tsaka skandalosa pa. Lumalaban sa akin eh. Pero gusto mo sumama sa inuman ngayon? Oo naman. Siyempre. O sige, sumama ka na. Ako na ang bahala sa ambag mo. Talaga? Oo. Ayos pare, salamat. Iba ka talaga. Ang bait mong kaibigan. Halika na, Mona. Kumain na tayo. Luto na itong sinangag at tuyo. Si Boyet naman, mamaya pa yun. Nay, meron po sana akong sasabihin sa inyo. Ano ba yun? Kasi po kailangan ko na magbayad para sa project namin. Inabunuhan po yun ng leader namin eh. Hiyang-hiya na po ako. Ganun ba? O sige, bibigyan kita. Pero pasensya na ha. Hindi kita may bibigyan ng baon. Kapos na kasi ako, anak. Alam mo naman, walang ibinibigay na pera sa akin ng tatay nyo. Okay lang po. Madalas naman wala akong baon eh. Basta ang mahalaga, makapagbayad po ako. May binili nga pala akong ilang perasong pandesal. Baonin nyo ni Boyet sa school. Magdala na rin kayo ng tubig para kahit wala kayong pera, hindi kayo magugutom doon. Di po ba? Sweldo ni Itay kagabi? Oo, pero alam mo naman yun, laging inuuna ang inuman kaysa sa atin. Ay, wag na nga natin siyang pag-usapan. Ay, sige na, kain na. Para hindi kayo malate sa eskwela. Napakahalaga ng edukasyon, anak. Kaya sana, kahit naghihirap tayo, wag mong pababayaan ang iyong pag-aaral. Intoy, nadala mo ba yung mga pasalubong natin kay Ami? Opo. Nay. Tingnan niyo pa parating, oh. Ang pamangkin mo si Mona, ang panganay ni Delphine. Mona. Tito Intoy! Lola Elang! Saan pupunta nyo? Sa isa kong anak kay Tita Ami mo. Ba, naka-uniform ka. Papasok ka na ba? Opo. Inagahan ko po para hindi ako malate. Kasi po naglalakad lang ako pag pumapasok. Ano? Naglalakad? Opo. Ibig mo sabihin, hindi pa rin nagbabagong tatay mo? Matigas ang ulo ng pinsan mo, anak. Mahilig sa barkada. Ang barkada ang binubusog niya pag may pera siya. Kawawa naman itong mga pamangkin ko. Sumabay ka na sa amin, Mona. Idadaan ka na namin sa school. Ay, salamat po, Tito Intoy. At saka ito, kunin mo rin ito. 1K po ito, Tito. Para sa inyo yan ni Boyet. Gamitin nyo sa mga pangangailangan nyo sa school. Yun ang problema ni Lucas, pare. Nadukutan daw siya kahapon. Kaya wala siyang pantoma ngayon. Walang problema. Ako na bahala doon. Pati pamasahin nyo, papunta kina Emong. Sagot ko na rin. Talaga, pare? Oo. Tropa ko yata kayo. Pare, sana pahiramin mo na rin ako ng konting pera. Para naman may pampasalubong ako kay Commander.
Para hindi magbunga nga kahit lasing akong umuwi. Okay, sige. Ayos ka talaga, pare. Walang tatalo sa bait mo. Okay! Mona, O, binigyan ka kamo ng 1,000 ni Intoy nung makalawa. opo. Sabi niya, gamitin daw namin ni Boyet sa school. Tama-tama. Wala na akong pera eh. Akin na yan 1,000. Oh? Huwag mong pakialaman ng pera ng mga bata, Delphine. Nelia, ubus na ang pera ko. Kaya kailangan ko yun. Inuubos mo sa barkada mong pera mo. Eh, di manghiram ka sa kanila. Ibabalik ko rin sa sweldo. May lakad ako mamaya. Dapat may dala akong pera. Sige na. Mona, kunin mo yung pera. Oo. Wag. Wag kang sumunod sa kanya. Lumabas ka na, Mona. Sige na. Sige po, inay. Bakit mo pinalabas si Mona? Kinakalaban mo ba ako? Ha, Nelia? Kilala mo ako, Delphine. Lahat ng pagpapasensya ginagawa ko. Tiniis ko ang bisyo mo. Kinaya ko. Pati ang obligasyon mo sa ating pamilya. Isa lang ang pinakikiusap ko. Huwag mong sasaktan ng mga anak natin, ni huwag mong gagalawin ang para sa kanila. Magsalita ka parang kaya mo na ako, ah. Lalabang ba sa akin? Ha? Kung para sa mga anak ko, handa akong manindigan. Makikipagpatayan ako kung kinakailangan. Day, ang lakas po ng bagyong ito. Baka bumaha na naman po dito sa atin. Ay, hindi naman tayo makakaiwas sa mga ganitong pangyayari na. Habang nandito tayo sa lugar na to nakatira. Kasi naman si Itay, ayaw kayo tulungan. Kaya tuloy hirap na tayo. Hindi pa rin ako nagsasawa sa paglapit sa Diyos. Na sana'y loobin niyang magbago na ang tatay ko. Mabuti pa anak. Tulungan niyo ako ng kapatid ko. Iayos na natin ang mga gamit dito sa bahay. Opo. Para hindi mabasa ng baha. Maghanda na rin tayo para sa paglikas kung kinakailangan. Bullshit talaga yung sinaro ko. Di ba ako pinatulog sa kanila? Si Lucas. Ayaw. Bullshit talaga. Ako na nga nagpainom eh. Iwan lamang ka ako kung saan. Ito. Sugod tuloy ako sa ulan ngayon. Halos hanggang tuhod na pala ang baha dito sa daan. Isip talaga ako. Lulusong tuloy ako sa baha ngayon. Maraming salamat po sa dala niyong mga dilat at bigas, Chang Elyang. O kumusta naman ang magaling kong pamangkin, ha? Ayun ho, 3 araw nang hindi pumapasok sa trabaho niya. Bakit? Oo, sabing inalis na siya doon. Ay, hindi naman ho. 3 araw na kasi siyang may lagnat. Masakit din ang katawan niya. Baka nagkatrangkaso, kaya ganon. Yung nga din hong iniisip ko. Sumugod ho kasi siya sa malakas na ulan at baha nung 1 linggo. Painumin mo na lamang ng gamot sa trangkaso. Pinapainom ko naman ho. Ewan ko ba, nagtataka nga ho ako kasi parang hindi tumatalab sa kanyang gamot. Ano? Tao yun naman kasi, oo. Abaya sa sarili. Napapansin ko rin hong parang naninilaw ang balat niya. Nelia, Ay, tulungan mo ko. si Delphine. Oh, si Delphine. Tulungan niyo ako. Ang sakit ng katawan ko. Ha? Hinihilaw pa ako. Nelia, tatawagan ko si Intoy.
Dadalhin natin sa ospital ang pamangkin ko. Kailangan malaman natin kung anong sakit niya. Leptospirosis? Yun bang sakit niya, Nelia? Oo, Rufo. Sabi ng doktor, maaaring nakuha niya yun nang lumusong siya sa baha. Teka. Baka nung gabing umuwi siya ng lasing. Kasi naman si paring Delphine, sobra kong uminom eh. Ay, problema namin ngayon ng pera para sa mga gastusin niya sa ospital. Nelia, pasensya na ha. Kapos din kasi ako eh. Sige, may trabaho pa ako eh. Alis na ako. Wala ni isa man sa barkada ng asawa kong makakatulong sa kanya. Ni hindi man lang nila dalawin. Nasaan ngayon ang mga kaibigan mong pinahahalagahan mo kesa sa iyong pamilya, Delphine? Delphine, ay bisita ka. Bisita? Sino? Kami, Pinsang Delphine. Kuya Entoy. Tiyangin lang. O ano? Kumusta ka na, pamangkin? Sorry ho, Chang. Hindi ko pinakinggan ang mga pangaral niyo sa akin. Siguro, palo ito sa akin ng kapalaran. Dahil sa mga pagkakamali ko. Huwag ka nang umiyak, Pinsan. May pagkakataon pa naman para magbago ka. Oo nga. Tama si Chang. Tutulungan ka naming lahat. Salamat, Delia. Salamat sa inyo lahat. Ipinangangako ko sa inyo, iiwan ko na ang barkada. Parang Delphine. O ano? Nakuha mo na ba ang sahod mo? Oo, Rufo. Bakit? Kasi naghihintay ng tropa. Alam mo na, namiss ka namin. Pasensya na. Marami kaming utang na dapat bayaran eh. Ha? Dahil sa pagkakasakit ko. Ganun ba? Ako, sayang naman. Sige, sa ibang araw na lang. Ayoko na, Rufo. Kalilimutan ko na ang bisyo. Magbabagong buhay na ako. Natuto na ako sa nangyari sa akin. Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang maganap sa akin ang pangyayaring yun. Mas maayos na ngayon ang aming kalagayan. Yun ay dahil alam ko na kung sino ang tunay na dapat kong pahalagahan. Salamat na lamang, hindi sumuko sa akin ang aking asawa. Naging sandigan ko siya sa panahon ng aking kahinaan. Ako si Delphine. Ito ang aking buhay. Minsan, nagiging kasangkapan ng karamdaman upang ituwid ang tao sa kanyang kamalian. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz at Lionel Benavid sa papel ni Delphine. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiang, ang musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mier. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang binatang hindi sumuko sa kanyang pangarap sa gitna ng mga pagsubok na kanyang hinarap. Siya ay si Doris. Hindi sa minamaliit kong pamilya namin
Pero ramdam kong hirap ng buhay mula ng bata ako. Kaya naman nangako ako sa aking sariling magsisikap, mangangarap, at magsasakripisyo kung kinakailangan. Mabago lang ang kapalaran ko at hindi ako matulad sa mga kapatid, pinsan at kamag-anak ko. Mabagsak na ulan. Mabuti pa, tumakbo na ako. Wala akong dalang payong. Baka mabasa ang mga lipo ko. Loris! Loris! Si Aling Maring, bakit po? Umarinig ka muna! Ano po yun? Hoy, sabihan mo nga yung nanay mo, yung utang niya sa akin, bayaran niya na, ha? Sus Mariusip, magdadalawang buwan na yun, ha? Grabe naman kayo! Ang kukunat niyo namang singilin! Kahapon, tinatawag ko, hindi man lang lumingon. Kapag mangungutang, dito sa akin pumupunta. Kapag pinautang ko na, sa ibang tindahan na bumibili kasi ayaw masingil. Aba, hindi na nahiya! Pasensya na po kayo. Walang-wala po talaga kasi kami ngayon dahil may sakit si tatay. Ganon? Ay, wala akong pakialam. Ang utang ay utang. Kung hindi kaya magbayad, edi wag ka mo siya mangutang, wisit! Bumusang ulan. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Sige na, sige na. Umuwi ka na nang masabihan mong nanay mo. Kailangan ko ang bayad niya ngayong araw mismo. Kung hindi, ipapabarangay ko na siya. Umuulan po kasi hindi ako pwedeng sumugod eh. Edi lumusong ka sa ulan. Huwag kang tumambay dito sa tindahan ko. Mamalasin ako sa'yo. Wala na ba akong gamot? Naku, wala na eh. Kaya itong nilagan-lagan na lamang inumin mo, ha? Baka si Norris may pera. Hindi ba't may trabaho siya? Eh, siya na nagbayad ng kuryente natin ng isang araw. Ganun ba? Nay! Oh! Ay, basa-basa ka! Ay, bakit ka lumusong sa ulan? Nay! Si Aling Mariho. Naniningil ng utang ninyo. Ay, naku. Yan ang nga problema eh. Wala pa tayong pambayad. Norris, Tay, baka naman may naitatabi ka pa dyan pera. Bayaran mo na muna. At saka, kailangan ko rin ng gamot. Baka maaaring makahiram muna ng pambili. May pensyon naman ako sa susunod na buwan eh. Babayaran na lang kita. pang-tuition ko sana ito sa susunod na buwan. Kaya lang, sige na nga. Ipambabayad ko muna ng utang ni nanay. Susweldo naman ako sa susunod na linggo eh. Itipirin ko na lang para mabayaran ko ang tuition ko. Tapos, maghahanap pa ako ng isa pang part-time job. Oh, teka. Si Ate Rona yun ah. Bakit kaya? Lalabas ako. Ano ba kasi nangyari, ha? Ate, ano yan? Kasi nagluluto ako. Oh. Hindi ko napansin. Gumapang na pala siya sa mesa. Ayun, nahulog. Sabi ng doktor, kailangan siyang ma-CT scan. Ha? Ano naman ang itutulong ko sa iyo eh? Wala rin kami. Kahit konti lang, Nay. May pandagdag lang ako. Maawa kayo sa akin. Rona. Oh, teka. Eto ate. Ipandagdag mo na yan. Naku, salamat, Norris. Oo, sige. Aalis na ako, ha? Kailangan ko bumalik sa ospital. Norris, Kawawa naman ang anak ni ate. paano yung pambayad natin sa utang at pambili ng gamot ng tatay mo? May natitira pa naman po akong pera. Huwag na po kayong mag-alala. Oh, tagay pa, tay. Magkano na panalunan mo sa pusta? Ay, medyo malaki-laki rin. Ay, mano ko dyan. Ilaban mo na rin sa susunod. Ayun na nga itatanong ko sa inyo eh. Kasi, inaalagaan nyo, hindi nyo naman inilalaban. Panay ang atake ng ubo ko nito mga nakaraang araw eh. Oh,
si Norris. Oh. Hoy, Norris! Oh, kuya. Liga! Samahan mo kami ni tatay. Tumagay ka muna. Nanalo ako sa sabong. Ako, hindi naman ako umiinom, Ako kuya. talaga, ang hina mo namang nilalang eh. Saka, bakit ba naka-uniforme ka? Huwag mong sabihin nag-aaral ka pa rin sa koleyo hanggang ngayon. Second college pa lang ako. Dahil konting units lang ang kinukuha ko bawat sem. Nagpa-part-time job din kasi ako eh. Ay, naku, sabi ko naman kasi sa'yo, huminto ka na sa pag-aaral. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo eh. Yung ginagastos mo sa tuition, imbes na itulong mo na dito sa bahay, napupunta pa sa eskwelahan. Sa mga teacher mong tamad namang magturo. Oh, tingnan mo ako. High school lang ang tinapos ko, pero ayos naman ang buhay ko ah. Nadadaan naman sa diskarte. Kuya, may mga pangarap ako. Oh. Gusto kong may marating man lang ako sa buhay. Ay, no. Oo, sige na nga. Tingnan nga natin kung hanggang saan ka makakarating. Eh, baka hanggang dyan ka lang sa tindahan ni Aling Maring makarating. Oh, hoy, bilis mong kumain. Dahan-dahan na subo mo. Baka mabulunan ka. Late na ako kasi ko sa klase, Nay. Norris, Tayo, bakit po? palagay ko tama ang kuya Miyo mo. Saan po? Mas mainam na huminto ka na lang sa pag-aaral at maghanap ng trabaho. Ay, Yung oras mo sa pag-aaral, itrabaho mo na lang nang kumita ka ng mas malaki. Wala ka namang mapapala dyan eh. Tay, humingi ba ako sa inyo ng panggastos ko sa koleyo? Kahit pa masay, sarili ko naman perang ginagastos ko, di ba? Dala-dalawa na nga pong part-time job ko para lang makatulong dito sa bahay at mapaaral kong sarili ko. Ayun na nga. Lalo ka lang nahihirapan. Kaya ko hong tiisin ang hirap na ito, pero hindi ko kayang maging mahirap habang buhay. Pansamantala lang naman itong ganitong hirap. Pero kapag natupad ko mga pangarap ko, naniniwala akong kahit papano, makakaranas tayo ng ginhawa. Tay, pangarap, ambisyon, yun ang wala sa atin. Kaya nasanay tayo sa ganitong buhay. Kung hindi nyo man ako nasusuportahan sa pinansyal na pangangailangan ko, sana kahit moral support lang. O, sana kahit papano, mangarap man lang kayo para sa akin. Kasi ako, nangangarap ako hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. Ay, baka naman ho, pwedeng pakiusapan si Norris. Ikaw na lang ang makiusap sa kanya. Bakit Yan na pala siya. Norris! Ba kailangan mo? Birthday kasi nung panganay ko. Baka pwedeng makahiram muna sa'yo ng pera kasi 7th birthday niya eh. Gusto ko sana gawing special man lang. Pagdagdag na lang naman. Ate, alam mo bang birthday ko kahapon? Ay, naku! Sorry, hindi ko naalala. Ako rin, nakalimutan ko rin eh. Napakapalad ng anak mo kasi pati birthday niya. Gusto mong gawing espesyal. Pero sana, mas matuto ka kung anong pinaglalaanan ng pera. Yung gagastusin mo sa handa ng anak mo, ilaan mo na lang sa pag-aaral niya. Isa pa, wala akong ipahiram sa yung pera. Nagbayad ako sa graduation fee. Yabang mo ah! Ano? Hihiramin ko naman yung pera, hindi ko hihingin. Umaasta, kakala mo kung sino ka na? Porque gagraduate ka na? Teka, ate, ano ba ipinagyabang ko? Pinapayuhan lang kita. Ewan, hindi ko kailangan yung payo mo. Ako na nga. Norris, pagpasensyahan mo na lamang yung ate mo, ha? Kailan mo ba ako hindi nagpasensya? Sila na ngang tinutulungan. Sila pang agrabyado. Ha? Uy! Ayos ah! Patapos na pala
itong ipinapagawang bahay sa inyo ni Norris, Tay. Oo nga. Oh, yan. Ganda. Pero inuubo na yata kayo dahil sa alikabok. Ayos lang ako. Asan ba si Norris? Nasa loob. Nag-iimpake. Impake? Bakit? Oo. Ayos na to, Nay. Uy! Tol! Pusturang-pustura ka. Kuya. Saan bang punta ng engineer kong kapatid? Okay ah. Kahit inabot ka ng ilang taon sa kolehiyo, pero talagang tinapos mo ang pag-aaral mo. Bilib talaga ako sa tiyaga mo. Eh ako kasi, wala ako niyan. Kaya ayos na ako sa ganitong buhay. Oh, saan punta mo? Sorry, Nay. naiwan mo yung ID mo. Ay, akin na ho, Nay. Ito. Kuya, Hmm. akin na ho. Nakakuha ko ng trabaho sa abroad. Ha? Mas mataas ang sweldo. Kayo na munang tumingin-tingin dito kay nanay, ha? Wow! Bigatin ka na talaga. Tol, huwag mo naman kaming kalimutan, ha? Bakit ko naman kayo kakalimutan? Nang tinutupad kong pangarap kong ito, kasama kayo sa larawan. Hindi lang ito para sa akin, kuya, kundi para sa atin. Pero sana, kung hindi kayo nangarap para sa sarili nyo, sana mangarap pa rin kayo para sa mga anak nyo. Mangarap kayo ng matayog para sa kanila. Ang ating mga pangarap ay parang mapa na nagbibigay sa atin ng direksyon papunta sa isang tiyak na destinasyon. Sa mga kagaya kong lumaki sa mahirap na pamilya, huwag kayong mawala ng pag-asa. Magtiyaga at magsakripisyo kayo, higit sa lahat, mangarap at sikaping matupad ang pangarap na yon. Walang imposible sa taong naniniwala. Ako po si Norris at ito ang aking buhay. A person without a vision perish. Gaya ng sinabi ni Norris, ang ating mga ambisyon at pangarap sa buhay ay nagsisilbing tanglaw sa ating tinatahak na daan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Yurel Benamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz at Phil Cruz sa papel na Norris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamanon. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang yaya at ng mga pagsubok at tagumpay na kanyang pinagdaanan at nakamit sa kanyang buhay. Siya ay si Sabel. Maaga akong nabiyuda, kaya upang maitaguyod ko ang aming munting pamilya, kinailangan kong magtrabaho. Kinailangan kong magsakripisyo. Mabuhay lamang at mapalaki ng maayos ang aking mga anak. Oh, kainin mo na ito, anak, para tuluyan ka ng gumaling. Diba sinabi ko sa'yo, ayokong kumain. Bakit bang kulit-kulit mo? Dayan, kailangan mong kumain para manumbalik agad ang lakas mo. Galing ka sa sakit, kailangan mong bumawi. Aray, O ano? Hindi pa ba ako malakas? Ha? Gusto mo lakas ako pa yung paghataw sa'yo nitong unan? O, ano, isa pa? Ha? ay, tama na. Ano ba yung ginagawa mo, ha? Mami, ang kulit niya kasi. Ayokong kumain, pero pinipilit niya ako. Sige na, Sabel. Ako na bahala dito. Sige po, Maglinis ka ma'am. muna ng banyo doon, ha? Opo, ma'am, opo. Dayan, sinabihan na kita na huwag mong sinasaktan ng yaya mo. Ang kulit niya nga, Mami. Naiinis ako sa kanya. Alam mo ba kung ano mga sinasakripisyo niya? Para lang maalagaan ka, ha?
Inumin mo na kasi to. Ano ba yan? Sigurado ka bang gamot yan? Oo, nakikita ko si nanay naglalaga nito eh. Baka lalong sumakit ang tiyan ko dahil dyan ha, Winmar. Di yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Kailan ba kita ipinahamak? Ha? Sige na nga. Oh, inom na. Okay na. Yan. Oh, ayos. Ang pait. Ganyan Pait talaga naman kapag herbal medicine. Grabe, ayaw mo wala Alam ng mo, kung lasa. hintayin pa natin si nanay, baka kung ano nang mangyari sa'yo. Sigurado gagabihin na naman yun. Nag-aalaga ng ibang bata tapos tayo pinababayaan. Ginagawa naman yun ni nanay para sa atin. Kung hindi siya magtatrabaho, wala tayong kakainin. Pwede naman siya maghanap ng ibang trabaho kung gusto niya eh. Ang sabihin mo, mas gusto niya dun sa malaking bahay. Kasi siguro, nakakain siya ng masasarap na pagkain dun. Winmar, huwag kang nagsasalta ng ganyan kay inay. Hindi naman siya ganyan tao. Oo nga naman, Winmar. Nay, Nay, mabuti nakauwi ka na. Kanina pa sumasakit ang tiyan ko eh. Oh, ano yung pinapainom mo sa kapatid mo? kayo na mag-asikaso sa kanya. Ay, Ay, pasensya na kayo kay Winmar ha. para namang hindi ako sanay sa ugali ng kakambal mo. Namimiss ka lang noon. Madalas ka kasing wala. Pero ako, naiintindihan kita. Salamat, Renmar. Salamat sa pangunawa mo. Oh, Winmar, mag-almusal ka muna bago ka pumasok. Huwag na, Nay. Oh, heto. Baon mo. Dinagdagan ko yan. Doon ka na lang sa eskwelahan mag-almusal kung ayaw mo nitong niluto ko. Salamat po. Alis na ako. Pasensya na kayo mga anak. Nag-aaruga ako ng ibang tao. Pero kayo mismo hindi ko maalagaan araw-araw. Patawarin niyo sana ako. Ginagawa ko naman ito para sa ikabubuti niyo. Para may maganda kayong kinabukasan. Para maibigay ko mga pangangailangan ninyo. Yun nga lang, kailangan kong isakripisyo ang oras ko para sa inyo. Diyos ko, buksan niyo po sana ang puso at isipan ng mga anak ko. Lalo na si Winmar. Nang sa ganun ay maunawaan niya kung bakit kailangan ko itong gawin. Yaya, ilipat mo ang channel ng TV. Sige. I'm home. Oh, Dad! Good evening, sir. Isabel, kunin mo nga itong mga bag ko. Ay, akin na po. Ang mom mo. Nasa kwarto na si Mommy, Daddy. Teka, ano itong mga papel na to? May project daw po si Dayan, kaya tinutulungan ko siya, sir. Dayan? Yes, Dad. Sige na, Isabel. Ipaghanda mo na lang muna ako ng kape. Sige po. Dayan, Dad. hindi mo tutor si Isabel. Hindi kasama sa trabaho niya ang igawa ka ng assignment o project. Bakit siyang pinagagawa mo nito? I'm so pagod, Daddy. Ayusin mo yan. Bilisan mo. At ayoko nang malaman uli na pinagagawa mo ang yaya mo ng project mo. Naintindihan mo ba? Winmar, umalis na si nanay. Ang aga naman. May iniwan siya kalmusal. Kumain ka na lang. Ikaw, Tapos na ako. sinabi mo bang kailangan niyang pumunta sa school? Dapat siyang umattend sa meeting? Aatid naman yata si Chang Eva para kay Ronnie. Siya na lang din ang umatin para sa atin. O sige, sasabihan ko na lang si Chang. Wala noon. Lagi namang ibang tao ang nagmi-meeting para sa atin. Winmar, Kahit nga sa mga recognition rights natin,
Hindi nagagawang umatan ni nanay. Kaya ako, nawawala na akong ganang maging honor student. Kasi, hindi naman siya nagsasabit ng medalya para sa atin. Palagi siyang wala sa mga importanteng okasyon sa buhay natin. Ipapark ko lang tong kotse. Doon nyo na ako hintayin sa ground floor. Oo, sige. Oh, Dayan, tayo na. Yes, Mami. Wait! Yaya, makitali nga ng sintas ng shoes ko. Teka lang, ha? Bilisan mo! Pababa na si Mami sa escalator. Susunod na lang tayo. Ibisan mo sabi! Hoy! Sinong? Si Wenmar? Bakit sinisiba mo na katatanda sa'yo, ha? Bakit? Anong pakialam mo? At saka wag mo akong sinisigawan, ha? Baka hindi mo kilala ang daddy ko. Wala akong pakialam kung sinong tatay mo. Pero wag mo naman yung minamaltrato ang nanay ko. Ha? Nanay? Oo. Wenmar, anak. Tama na yan. Bakit ba narito ka sa mall? Di ba dapat nasa klase Hoy, ka? spoiled brat. Alam mo ba kung anong isinasakripisyo ng nanay ko para lang maalagaan ka? Tapos ito bang ginagawa mo sa kanya? Sinisipa mo? At ano pa? Siguro may iba ka pang ginagawa sa kanya kapag nasa bahay kayo, no? Hoy, Kung dito nga sa public place, sinisipa mo siya. Paano ba kayo sa bahay nyo? Ha? Wenmar. Nay, mag-isip nga kayo. Kami nga ni Renmar ni minsan hindi nagdabog sa harap nyo. Tapos inaalagaan mo tong ganitong klase ng tao. Wenmar, tama na. Sige, subukan mo saktan ulit ang nanay ko. Ako ang makakalaban mo. Pasensya na po kayo, ma'am. Patawarin niyo po ang anak ko. Ako na pong humihingi ng paumanhin para sa kanya. Sabel, Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho, ma'am. Kailangan ko po ito. mula ng bata si Dayan, ikaw na nag-alaga sa kanya. Tiniis mo ang lahat, pati na ang pagiging moody niya, at madalas nasasaktan kanya. Ang totoo nga niyan, hinihintay lang namin ang sermon na magpaalam ka. Pero hindi mo yung ginawa. At hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin si Dayan. Hindi ikaw ang kailangang humingi na paumanhin, kundi kami. Ma'am? Patawarin mo kami. Dahil hindi namin kayang palakihin ng maayos si Dayan. Hindi siya lumaking kagaya ng mga anak mo. May paggalang sa matanda, kayang ipagtanggol ang magulang nila. At alam kung ano ang mali at tama. Marami kaming pagkukulang kay Dayan. Siguro, panahon na para kami na lang ang mag-alaga sa kanya. Ma'am? Panahon na rin para maalagaan mo na maayos ang mga anak mo. Sabel, bibigyan kita ng puhunan para makapagtayo ka ng isang maliit na negosyo. At nang sa ganun, hindi mo na kailangang umalis sa bahay niyo. Napakabuti mo, Sabel. At nagpapasalamat kami sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa aming anak. Maraming salamat. Wenmar, bakit naririto ka pa sa labas? Gabi na. Matulog na po kayo, Nay. Anak, salamat. Salamat? Saan? Sa pangunawa mo. Sa pagmamalasakit mo sa akin. Salamat sa pagiging mabuting anak. Kahit napakarami kong pagkukulang sa inyo ni Renmar. Hindi naman ako mabuting anak. Hindi totoo yan. Wala nga akong magawa para makaalis kayo sa trabaho ngayon eh. Ang totoo, Nay, masama ang loob ko sa sarili ko. Kasi, nagagalit ako sa tuwing wala ka sa mga importanteng okasyon sa buhay namin ni Renma. Pero hindi ko alam na ganun pala kahirap ang pinagdaraanan mo para lang maitaguin kaming dalawa.
Wala kang kasalanan doon. Nauunawaan kita. Isa pa, may maganda akong balita sa'yo. Ano po yun? Hindi na ako magtatrabaho bilang yaya. Negosyante na ako ngayon. Huwag niyo po akong binibiro ng ganyan, Nay. Hindi ka naniniwala? O sige, bahala ka. Totoo? Tara na, pumasok ka na at isasara na natin itong pinto at bukas, sabay-sabay tayong mag-aalmusal. Oras at atensyon. Ito ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng ating mga anak. Kapag hindi natin ito naibigay sa kanila, kahit ipaliwanag natin ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng oras at atensyon sa kanila, hindi nila yun mauunawaan. Para sa kanila, walang kapantay ang panahong ginugugol natin para bigyan sila ng oras. Ngayon, naibibigay ko na yun sa kanila at gusto kong habang nabubuhay ako, maramdaman nilang una ang Diyos at pangalawa sila sa prioridad ko. Ako si Isabel at ito ang aking buhay. Iba't ibang uri ng sakripisyo ang ginagawa ng bawat ina at ama para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, lahat ng iyon ay may iisang dahilan: pagmamahal. Mga nagsiganaw: Susan Robles, Ginal Benabin, Maynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Sabel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak na bigong makamtan ang paglingap na inaasam sa tunay na mga magulang na nagkanya-kanya ng mga landas. Siya ay si Vina. Bata pa lang ako, dama ko na ang malaking kabiguan sa pagkakaroon ng isang buo at masayang pamilya. Kahit maliliit na bagay pinagtatalunan ni na Inay at Itay. Hanggang isang umaga, nagising na lang akong nag-iisa sa maliit na kwartong inuupahan namin. Iniwan ako ni na Itay at Inay. Hindi na ako binalikan. Mabuti na lamang at may mga tao pa ring may malaking pagpapahalaga sa kanilang kapwa. Katulad ni na Tay Piping at Nay Catherine. Vina, Mabuti naman po. At pagkalipas ng walang taon, kilala niyo pa rin ako, Itay. paano mo ako natuntun dito? At anong kailangan mo? Matagal ko na po kayong hinahanap, Tay. Pati na rin po si Inay. Kung pera lang ang kailangan mo, eto. Yeah, 100 piso. Umuwi ka na kung saan ka ba nakatira. Hindi po ako namamalimos sa inyo. Nagpunta ako dito para obligahin kayo sa isang dapat magandang kinabukasang ipinagkaitin niyo sa akin, Inay. Para bawiin ang lahat-lahat ng karapatang ipinagdamot ninyo sa akin bilang inyong anak. Pwede ba, Vina? Kung ano man ang pakay mo sa pagpunta mo rito, wala akong maisasagot sa'yo. Buti pa doon ka pumunta sa nanay mo. Mas maraming pera yun kaysa sa akin. Dahil isang buong kantin sa isang public school ang pagmamay-ari nun.
Ping, papagabi na wala pa si Vina. Kanina pa nga nangangalay ang leeg ko sa katatanaw sa kanya si Eskinita. Ano bang paalam niya sa'yo kaninang umagang umalis? Ay, sabi niya kanina, sasaglitin daw niya yung pwesto ng mga damit sa Divisoria na nangangailangan ng tindera. Magbabakasakali daw siya na mag-apply. Baka naman natanggap na. At nagsimula ng mamasukan doon ngayong araw na ito. Ay, nag-aalala pa rin ako hanggat hindi siya umuwi. Ay, kasi naman ang hirap kasi sa atin pare-pareho tayong walang cellphone. Kasi palibasa wala tayong pambili. At saka kamahal ng cellphone. At saka hindi naman tayo marunong gumamit dun Ako, kahit yata turuan ako ng turuan, hindi ko matututuhan ang pagpindot doon. Bakit ako itinuro sa'yo ng tatay mo? Siyang ama, kaya siya ang dapat na may pananagutan sa'yo. Nay, gusto ko lang naman po mag-college. Kaya nga po sinikap ko maidao sa pag-aaral ko sa senior high school. Dahil gusto ko makatapos ng kahit anong kurso sa kolehiyo. Yung makakapagtrabaho kaagad ako. Aba, hindi kita po pwede pag-aralin, Bina. Mahigpit sa pera yung asawa ko. Kahit nga piso, hindi ko pwedeng galawin sa kita ng kantina ito Kaya sige na, malis ka na. At huwag ka nang babalik dito. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Oh, sino kaya yung babaeng yun na nakatayo sa may gilid ng tulay? Teka, parang si Vina yun Sadali nga. Oo nga, si Vina nga. Ano kaya ang ginagawa niya sa ganitong oras ng gabi sa tulay? Kailangan malapitan ko siya. Kailangan maagapan ko agad kung ano man ang binabalak niya. Masyado po kasi ako nasaktan sa mga narinig ko. Malaki na inay at itay. Kaya kung ano-ano na pong naiisip ko. Galing kay kamo, doon sa mga magulang mo. Tsaka, paano mo sila natunton? Noon po kasing time na naghahanap ako ng mapapasukan trabaho. Oh. Hindi ko rin po akalain makikita ko si Itay sa isang shopping center. May pwesto po siya ng tela doon. Tapos itinuro po niya sa akin yung public school kung saan nandun na yung kantin na pinamamahalaan ni Inay. Baka nabigla lang sila nung makita ka. 8 taon na rin ang nakalipas, Ay, isipin mo, 18 anyos ka na ngayon. Hindi po ba? Dapat masaya sila na makita ako. Sabik sila dapat na mayakap ako. Pero sa halip, itinaboy po nila ako. Parang hindi man lang sila nakonsensya sa mahabang panahon na pinabayaan nila ako. Parang kasalanan ko pa na natuntun ko ang mga kinaroroonan nila. Paano po, Ma'am Piping? Magpapaalam na po muna ako. Masyado na po kasing gumagabi. May schedule pa po ako ng mga delivery bukas Pakisabi na lang po kina Aling Catring at Vina na umalis na po ako. Sige, Renzo. Ako nang bahalang magsabi sa kanila. Salamat. Maraming salamat sa ginawa mong pagliligtas kay Vina sa kapahamakan. Hindi ko talaga alam kung paano ka pa higit na pasasalamatan. Naku,
Huwag na po ninyong isipin yun, Ma'am Piping. Kung sakali po, bukas na lang po ako pupunta rito pagkatapos ng mga delivery ko para kumustahin ko si Vina. Sige po, alis na po ako ha. Sige, sige. Mag-ingat sa pagpapatakbo mo ng motorsiklo, ha? Opo, maraming salamat po. Sige. O ano, Ramil? Kumusta? Lumen? Oh. Bakit naman para ka nakakita ng multo pagkakita sa akin? Si Lumin lang ito, yung dati mong asawa na hanggang ngayon, buwisit na buwisit sa iyo, dahil itinuro mo kay Bina yung eskwela kinapupwestuhan ng kantin ko. Natural. Ikaw ang ine. May tuturo ba akong iba? Ba't mo nalaman tong pwesto ko? Itinuro din niya sa'yo. Gusto raw niya mag-college. Nang hihingi ng financial support. Huwag mo ako isali sa usapan na yan. 5 yung anak ko na pinag-aaral. Puro nasa private school. Eh, sino ba walang anak na pinag-aaral? Pero ang pinag-uusapan dito, konsensya, Ramil. Kung ikaw wala nang natitira pang konsensya, ako meron pa. Matagal ko nang hindi ginagamit ang konsensya ko, Lumen. At kahit na ano pa ang sabihin mo, hindi ko rin yun gagamitin ngayon. Ang totoo, pinagsisisihan ko rin ang pagpunta kina itay at inay. Nagmukha lang akong kawawa. Lalo ko lang napatunayan na talagang wala sila ni katiting na pagtingin at pagmamalasakit sa akin bilang anak nila. Kaya nga nila ako iniwan, di ba? Kailangan ko nang tanggapin ang katotohanan yun. Minsan nga kasi, para makapagpatuloy tayo sa buhay, kailangan natin kalimutan na lang ang mga hinanakit, Vina. Kaya lang naman gusto ko makapagtapos ng kolehiyo para magkaroon ng matatag na trabahong maaasahan. Para makatulong ako kina Tay Piping at Nay Catring. Malaki ang utang na loob ko sa kanila sa pagpapalaki sa akin. Teka, may iba nga pala ako. Yung inaplayan mo nga palang pwesto ng damit sa Divisoria, kumusta na? Tanggap na ako. Bukas ang simula ng pamamasukan ko dun. May mabuti. Sineryoso ko na rin. Pantawid gutom na rin namin tatlo yung sasahurin ko dun. Alam mo, pansamantala lang naman ang mga problemang dumarating sa mga buhay natin, Vina. Baka nga hindi natin alam. Pagdating ng araw, ang mga problemang pang yan ang magpapatatag sa atin. Lumen? Pwede po ba akong tumuloy, Aling Catring? Abi, oo. Oo. Halika. Dito tayo sa loob. Ayan. Maupo ka. Salamat to. Kanina pa po talaga ako nasa labas ng bahay niyo. Hinintay ko lang po makaalis si Bina bago ako nagdesisyon pumunta rito. Alam ko galit pa rin siya sa akin. Dahil sa naging pag-uusap namin nang pumunta siya sa kantin. Unang araw ngayon ng pasok niya sa isang pwesto ng damit sa Divisoria. Hindi na namin napigil ni Pepeng. Talagang gusto niya magtrabaho. Ang sabi pa kapag nakaipon daw siya kahit kaunti, mag-e-enroll siya kahit na kursong vocational lang. Yung magagamit niya yung kanyang mga kakayahan. Aling Catring? Ako pa ngayon ang nakadarama ng inggit sa anak ko. Napakatatag niya sa buhay. Samantalang ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang labanan ng aking mga kahinaan. At ang katotohanan, mahirap magpatuloy sa buhay. Lalo na may mga taong nasasaktan. Ay, alam mo nga hanggang ngayon na. Hindi pa rin kami makapaniwala ni Pepeng na nakatapos siya ng senior high school dahil lang sa pagtitinda niya ng mga candy kung saan-saan. Tutulungan ko maabot
ng aking anak ang kanyang mga pangarap, Aling Catherine. Abay, mabuti yun. Gusto ko makamit niya ang inaasam niyang isang magandang kinabukasan. Naduwag ako noon sa mga responsibilidad. Kaya tinakasan ko ang hirap ng buhay na nararanasan namin mag-anak. Mas nagpadala ako sa takot kaysa sa sumubok. Masakit man kasing aminin. May mga pagkakataong pagkaraan pa ng napakarami nating mga pagkakamali. Saka lamang tayo namumulat sa leksyong natutuhan natin mula sa ating mga aksyon, Ramil. Pero hindi po ako nawawalan ng loob na mapatatawad ako ni Vina, Ma'am Piping. Maraming bagay sa pagitan namin ng aking anak ang gusto kong maitama. Oh, ngayon ka pa ba iiyak? Ngayong maayos na ang lahat sa mga pagitan yon ng tatay at nanay mo? Ano ka ba? Iyak nga ito ng buong kalikayahan, ano? Kala ko kasi, hindi na mangyayari mga dasal ko. Alam mo, Vina, ibinibigay ng nasa itaas ang mga kahilingan natin sa malaon man at madali. Pero kailangan mo ring maniwala sa iyong sarili at sa mga taong nakapaligid at nagmamahal sa iyo. Oo, tama ka. Katulad ng kailangan kong pahalagahan ng mga taong ginagawang espesyal ang buhay ko. Kayo ni Naitay Piping at Inay Catherine. At ngayon, kasama na rin ang mga magulang ko. Alam ko, magkakaroon na ng katuparan ang mga pangarap ko. Pagkaraan ng masasakit na karanasan sa nakaraan, unti-unti nang nagkakahugis ang aking mga pagsusumikap. Lalo pa at ang kursong pinakagusto ko ang kinuha ko sa kolehiyo, ang Bachelor of Elementary Education. Sa pamamagitan na rin ng financial support na nanggagaling kina Itay at Inay. Huling semester ko na ngayon sa nasabing kurso. At oo, magkakasama pa rin kami ni Naitay Piping at Inay Catherine. Tulad ng pangako ko sa kanilang, anuman ang mangyari, hindi ko sila iiwan dahil hindi rin nila ako iniwan noong mga panahong kailangan ko ng mga magulang. Ako si Vina at ito ang aking buhay. Bagamat napakaikli ng buhay upang itama ang mga pagkakamali at punan ang mga pagkukulang, patuloy pa rin ang pag-asam sa katuturan ng mga bagay-bagay at pag-iral ng buhay sa pangkalahatan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, James Cuaton, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Vina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.